Magandang gabi mga kalwas, mga kapindot, mga ka-DIY. So, ginabi na po tayo. Yang mag-i-explain po tayo ngayon or sasagutin natin yung mga frequently asked questions. Pag po nag-i-inquire kayo ng fully automatic foaming machine. So, ito po ang ating fully automatic foaming machine. Ito po yung pinakatangke. Pero bago po yon, papaliwanag ko lang po yung sa mga nag-i-inquire bakit po video ang aking sinesend. Video po. Hindi po sa video dahil naghahabol ako ng views. Para lang po madpadali ang pagsagot ko sa inyong mga katanungan. So, daily po may nag-i-inquire. Merong 3, 5. Kung lahat po kayo ay sasagutin ko manually, ay baka hindi na po ako makapagtrabaho. Kasi syempre po marami kayong tanong, then hindi naman agad-agad itatanong nyo lahat, mag-iisip pa kayo na itatanong nyo. So kaya po video sinesend ko para masagot ko lahat yung mga posibleng katanungan nyo, at para kung meron man kayong katanungan pa, additional lang po yun. So yun po. Kaya pasensya na po kayo, talagang video muna ang sinesend ko. Then, kung nakapag-decide kayo na mag-avail kayo or may additional questions pa kayo bago kayo mag-avail, saka po kayo mag-message. So yun po ang purpose ko. Kasi napakahirap po na lagi ako magta-type manually. Kaya yun man po, lumagay sa kalagayan ko, napakahirap po nun. So kailangan po natin maghanap buhay. So ito po, si fully automatic foaming machine. Fully automatic po. Bakit po fully automatic? Automatic po yung nag-refill ng tubig. Pag sinaksak natin dito, sinaksak po natin dito, supply ng tubig, automatic po siya on and off. So, once po nabawasan yan, magkakarga uli yan. So, yun po, kaya po automatic. So, yung atin namang sabon, so, dito sa ating kaliwa, may container tayong sample. Pag ito po pinuno natin, almost 1 month bago maubos. So, kaya po siya tinawag natin fully automatic, kasi hindi tayo daily nagre-refill. So, dun po sa iba, daily po sila nagre-refill, 2 to 3 times a day, daily sila nag-check. So, hindi po natin matatawag na bendo yon kung yun na po ang ginawa nating panghanap buhay. Dapat po sa bendo, habang kumikita ang ating bendo, dapat po yan ay nakakapagtrabaho din tayo. Nakakagawa din tayo ng iba't ibang bagay. So, yun po ang kagandahan ng fully automatic. So, explain nga po natin. Yun po. Kahit po check nyo sa Japan, hindi sila daily nag-check. Although may mga bendo na kailangan talaga nilang i-daily check. Pero ito pong atin sa car wash, kagandahan po, kagaya ng aking mga car wash, 1 buwan, 2 buwan bago kukuhanin ng kinita, 1 buwan, 2 buwan bago ako mag-refill. So napakalaking bagay po. Hindi ko siya laging ini-refill. Although hindi naiiwasan minsan, nagkakaproblema, pero napakadalang po. Yun po ang kagandahan. Dun po sa ating mga vendor. So, halimbawa na lang po, na kalangan ng bangkong, yun po pinaka-abala natin. So yun po ang kagandahan, pag nakapuli automatic mas lessen yung abala. So ang tinatanong nilang unang-una, magkano? Magkano daw po? 15,000 po. Simulat sa pool po yan na nirelease ko, 15,000 pa rin hanggang ngayon. Napakadami na naging upgrade niya, napakadami na naging ikinaganda niya. 15,000 pa rin. Hindi po tayo nagbabago ng presyo. So yun po. Tapos, ano daw po ang mga naka-include sa package sa 15,000? Unang-una po, hindi po kasama ang bendo, hindi kasama ang air compressor, at hindi kasama storage. Kasi po, ang storage, ito po, pag pinaship ko, napakamahal. Sa totoo lang po. Magkano lang naman to? 120. Minsan 100. Napakadali naman pong gawin yan. Yan lang naman po. Pwede ko rin po ituro yan sa inyo. Napakadali pong gawin. Si air compressor po, hindi po talaga kasama sa 15,000. Kasi nga po, tayo po ay naka-fully automatic. Ngayon po, doon sa iba, may mabibili kayong 5,000, siguro mga ganon. O sabi nga nila, nakakales pag mag-DIY ka. Nandun na po tayo. Yun na nga lang po. Kukonsumuhin po nyo ng inyong oras. Hindi po kagaya nito na nakakapagtrabaho kayo
habang kumikita ang inyong bendo. So yun po ang kagandahan pag naka-fully automatic ka. So yun po yung sa mga hindi kasama sa package. At ang mga kasama naman po, kasama ay lahat ng hoses po kasama. From supply ng tubig, ito po yan. Sa supply ng tubig, makikita nyo, yan. Ano po natin, magkapareho ang dulo. Parehong 1/2 fittings. Yun po ang kaibahan pag sa supply ng tubig. Kasi ito po ay kakabit nyo dito. Higdat po para makita natin. Yan, kakabit nyo dito sa may kulay yellow na ito. Tapos yung kabilang linya ay sa gripo nyo dapat may 1/2 fittings. Yung pinaka-gripo. Ang sumunod na kasama ay ito pong, yan, magkaiba naman po ang dulo niyan. Yan. Isa pong 1/4 at isang 1/2. Ibig sabihin po, pag kulay green, yan ay sa supply ng hose. Sa supply ng sabon, I mean. So, papunta po yan dito. Sa valve na ito. Tapos, papunta po doon sa solenoid valve na white. So, yun po. So, pakita po natin. Yun po, yung solenoid valve na white. Kita nyo, may 1/2 fittings na nakabit. Papunta po yung kadugsong na hose, papunta dito sa valve na to. Yan. So, dito po sa ating frequently asked questions, kasama na rin po ang video guide. Para mapadali po lahat. Then, ang sumunod na kasama. Siyempre, yung hose po na from storage. Yan. From storage po, papunta doon sa pump. Nakadugsong ng solenoid valve. So, ang pump po ay ang kulay red na yan. Diyan po, papasok ang sabon. Ihigupin niya po from storage. Papunta. Dadaan dyan sa solenoid valve na white. Papunta sa ating tank. So, papasok po yung sabon dito. So, ganun po siya. Yun po ang sunod na kasama. Kasi hinahanap po lagi sa atin yan kung ano mga kasama. Ang sumunod po ay ito na nga po. Yan. So nakita nyo naman po ito daw sa storage. So 1/4 din po at saka 1/2. So mas maigsi po siya doon sa kabila. So kabilaan po siya. Siya magsusupply sa pump. Tapos yung sa hangin, dalawa po. Dalawa, lahat 1/4 po ang connection. So dalawang set po yan. Yan, tig 1/4, 1/4. Yan po yung itong po air compressor. Yan po, air compressor. Papasok doon sa solenoid valve na itim sa ilalim. May solenoid valve na itim po yan sa ilalim. Yun, kung nakikita nyo. Ipakita natin ang ayos. Ayun po, yung solenoid valve na itim. Tapos, yung kabilang hose, lalabas. Papasok doon sa kabilang tangke. Ayan po. So, dalawang ating iniready na tank. Kasi nga po, tayo magde-demonstration na rin. Kaya may naka-ready rin po tayong bendo. Tapos, ang huling kasama na hose, syempre po, yung 10 meters hose na outlet ng foam. Yun po. So, halos kumpleto na po. Pag na-provide nyo po ang air compressor, ang bendo, storage na may kasamang shampoo, good to go na po. Full setup na. So, maseset up nyo na po. Ganun po kadaling mag-set up niyan kung tutuusin. Kumbaga, basic na basic po. So, lahat naman po ng umorder sa akin, salamat po sa inyo. Kasi nga po, wala naman pong nagpa-guide sa akin ng manually or via video call. Talagang lahat sila umasa sa aking video guide. So, salamat po sa inyo. Talagang, yun po, wala pong kahirap-hirap. Pag sa video guide kayo sumunod, napakadali pong sundon. Kasi kung magmamanual po tayo, na iisa-isahin natin yan via video call, may mga pagkakataon po na hindi tayo magkakaintindihan sa pag-uusap, mas magiging mahirap po ang pag-i-install niyan. Sa pagbili po ng container, dapat po ganito ang gray po niya. Kasi po ito ay 1/4 ang fittings na nakakonect doon. So 1/4 po yan, yung ating air chuck valve. So, mas masikip lang po ng kaunti, ipipilit nyo lang ipasok, tapos lagyan nyo ng sealant.
check nyo kung may singaw, okay na. Ganun po kadali i-set up yung air container ng ating shampoo container, I mean. So yun po ha, sa halagang 15,000, yun po ang kasama mga hoses. Po-provide kayo ng air compressor, bendo, shampoo storage at shampoo. So, ano bang mga compatible na air compressor sa ating fully automatic po mga machine? So, yan po ang isa kong ginagamit. Nung una ay mayroon akong Mitsubishi 9 liters. Kaso nag-out of stock nung umu-order ako. Kaya yan po ang na-order ko. Outstanding. Yan naman po ay 8 liters. So, okay naman. Okay naman yung quality niya. Matatag din naman. Pero may isa pa po kayong choices. Yun nga lang, mas mahal kasi po ito ay oilless. Pwede rin naman po kayong gumamit nitong may oil. Yan, 8 liters din po yan. Pero ang kagandahan po nito, syempre po, mas matatag po yan sa oilless. Kasi ito po ay portable halos. Ito naman po ay may oil, kumbaga medyo heavy duty. Yun po ang kagandahan dito. Mas mahal lang siya ng mga 1,000 hanggang 1,500 kumpara dito. Siguro ito ay nasa 3,500 hanggang 4,000. Ito ay 4,500 hanggang 5,500, mga ganon. So, napakalaking bagay po. Yan po ang klase ng air compressor na ginagamit ko ngayon. Yan po ay mga nakapackage kasi sa 3-in-1 bendo. So, optional po. Ang kaibahan nga lang po dito sa air compressor na ito, maingay po ito. So, pag may kapitbahay po kayo na medyo madami, tapos may mga nagkakaroon sa gabi, mga tulugan na, hindi po siya advisable. Maganda po siyang gamitin kasi matatag. Yun nga lang po, pag may mga kapitbahay kayo, hindi po siya advisable talaga. So, magtitiis po kayo dito sa mas mura, mas tahimik. Yun po ang choices nyo. So, maliit ang tank po ng ating ginagamit kasi nga po para mas consistent yung pag-compress ng air. Kumbaga, napakabilis po magkarga ng hangin, hindi ka kakapusin. Kumbaga, hindi kinakapos sa hininga. Lalo na kung gagamitin lang naman natin sa pang sabon. Pero, syempre po, pag sa air bendo nyo naman ginamit yan, kakapusin po yan, lalo na kung ipupod nyo. Pero kung mga pitik-pitik lang, ang paggamit, yung tamang paggamit po ng blower, ay the best po yan. So, ano pang posible maging katanungan nyo? Napapanisan ba? Ang tanong po ng iba, napapanisan po ba yan? Hindi po siya napapanisan. Siyempre po, kung yan po ay araw-araw ginagamit, kahit o kaya 2 to 3 times lang magamit isang linggo, hindi po yan mapapanisan. Kasi ang mahalaga po dyan, wala naman po yung naiipon na o nakukompress na air dito sa ating foam tank. Kasi po, ang number 1 nagpapapanis po dyan, itong air compressor, mabaho po ang hangin nito. Ngayon, papasok po yan ngayon dito sa tank. Dun po sa mga stainless, siyempre po, pag ginamit nila sa bendo, kaya po sila agad-agad na napapanisan, yung pong mabahong hangin nito, ipinasok dito, tapos naluom po yun, ilang oras, o minsan kinabukasan na, yun po yung bumabaho. Yun po yung sinasabi nila, kaya napapanis yung hangin po. Pero dito po sa ating fully auto foaming machine, wala pong nakukulong na hangin, kaya hindi po siya napapanisan. Kahit pa po sasabihin nagmix na, i-mix na dito yung nanggaling sa storage papunta dito, hindi po siya napapanisan. Kahit ilang buwan po yan. Subok na subok po yan. Ano pa po, posible yung katanungan? Madali bang i-install? Siyempre po, napakadali po. Basic na basic, kahit nga po bata, kaya sundin. Basta marunong lang po kayo sumunod sa instruction. So, kaya nga po tayo may mga video guide para madali nyo po ma-install. Yan. Pag nasira, yun po. Pag nasira, madali bang gawin? Yes po, lahat po ng parts, repairable and replaceable. Lahat po kasi ay 220 volts. So yan, wala siyang 12 volts dyan. Lahat po yan ay 220 volts. Kagaya po ng solenoid valve, lahat po yan ay nare-repair. Yung pump, nare-repair po yan. Wag lang pong masusunog yung motor. Pero napakadalang po. Wala pa naman po nasusunugan basta-basta ng motor niyan. Minsan capacitor. May capacitor din kasi yan. So, napakadalang pong mangyari nun. Pero lahat nga po yan ay replaceable and repairable. Napakadali po.
Kaya wala pong problema sa sira. Ang Tapos sabi ng iba, ano bang i-avoid nila para makaiwas sila sa sira? Number 1 nyo pong i-avoid dyan ay mabasa. So ngayon po, ang pagkakagawa ng aking foaming machine, yan po, ay nakalagay na sa box, naka-enclose na. So nakakulong na po yan dito sa loob ng box. So para iwas basa po. Kasi mayroon po tayong ilang client na nabasa yung kanilang pyesa. Siyempre po, pag nabasa yan, masusunog yan. Yung iba natuluan ng sabon daw. So masusunog po talaga yan. So sayang. Pero yun naman po, yun, kagandahan po, tawag lang kayo sa akin, sabihin nyo lang naging problema, bibigyan ko kayo ng video guide at madali nyo masusundan kung paano nyo gagawin. Yung iba, talagang replace ng pyesa, lalo na kung sunog. So order lang sa Lazada uli, napakadali naman. And may mga alternative din po, may mga pagkakataon na halimbawa may nasirang pyesa, pwede pa rin siyang magamit pansamantala habang hindi pa dumarating yung pamalit. So may mga itinuturo po akong ganun. So depende po sa sira. Katanungan pa ulit. Matipid ba sa sabon? Sa sobrang tipid po, kayo maiinit. Kung kailan kayo magsasalin. Kasi po, ang kagandahan po dyan, so hindi muna natin isasaksak. Tanggalin muna natin hindi ko na lang patakbuhin yung air. So, patayin ko po muna ang air para hindi agad gumana kahit tulugan ko ng hulugan ng pera. Tapos, sige, okay lang. Iset ko yung time. Yan. Isinet ko po sa mabilis lang. Halimbawa po yung pagkain sabon. Tapos hindi naman po siya kakain kasi nakasara pa po yung valve. Hindi pa naman siya kakain. So, i-explain ko lang po paano siya naging matipid. Set po natin. Yan. Yang marinig nyo po yung pagtunog ng pump. Dito po, check nyo sa oras. Pag nagulog ako, yan, sample po. Yun, ganun po kabilis. Mga 1 to 2 seconds. Ibig sabihin po, kumain siya ng sabon. Stop ko na muna. Kumain siya ng sabon, 1 to 2 seconds. Ganun po kabilis. So, bumawas lang siya ng katiting na katiting dito. Pwede na naman pong 2 to 3 seconds. So, napakabilis po ng paghigop ng sabon. Yun lang po yung time na humigop siya ng sabon na ipinasok niya sa tank. Pagkapasok po sa tank, imimix na po yun ni air hanggang maging foam na po. So, napakatipid po sa sabon. Kaya maiinip po kayo kung kailan mauubos o kailan kayo magsasalin uli ng sabon. Tapos, ang isa pong kagandahan niya, halimbawa po, naghulog ako ng 20 pesos. Yan, 20 pesos. Hop. Pakinggan niyo po. 1, 2. Ganun po kabilis. Diba? 1, 2. Tapos, hinulugan po yan na hinulugan uli. Gusto niya, 4 na minuto siya sasabon. Isang beses lang po siya kumain ng sabon. Pero wala po siya magiging problema sa paglabas ng foam. Kasi nga po, may pondo po tayo dito. Yun po ang kagandahan yan. Kumbaga, yung unang-una nating gamit lagi dyan, itinuturo ko yun yung pagpapakain ng sabon na pakakainin ng at least 200 ml. Yun po yung pinakapondo. Tapos, every time na maghuhulog ng 5 piso, kain lang siya ng kain ng kaunting-kaunti, idinadagdag niya lang dito. So, wala po tayong nagiging problema. Iminimix niya lang po yun. So, yun po ang kagandahan. Kahit po madami ihulog nila, once lang kakain ng sabon yun. Pero madalang naman pong gumagamit ng ganun. Meron lang po minsan na hindi naiwasan, may tuwan-tuwa, gusto matagal magsabon. Pero kadalasan po ay 1 minuto. Kasi kagaya po sa akin, 1 minuto ang gamit ko sa sabon. Sulit na po agad ang 5 piso. And napakatipid. Tapos isa po pong kagandahan niya, napakatipid din po niya sa tubig at napakatipid na nga po sa sabon. Kasi alam niyo po ba kung bakit? Ang ating pong level ng tubig hanggang dyan. Hanggang dyan, ano po? Ngayon, pumasok si sabon. Pumasok po yung sabon at tapos, ang sunod pong papasok ay yung hangin. Pag pumasok po yung air, ito pong natitirang space, mapupuno po yan ng foam. Foam. Ibig sabihin po, yung tubig, kaunting-kunti lang ang nababawas kasi yung foam na na-mix ng sabon na
kumbaga yung nagawang foam ng sabon at tubig, yun lang ang inilalabas niya. Tapos dahil nga po may mixed water na tayo, although kaunti lang naman bumawas to, kaunting-kaunti po nababawas na tubig, tapos yung sabon niya po, ay kung ano po yung na-accumulate dito na sabon, yun po ang inilalabas niya. So, yun po ang kagandahan, kaya napakatipid po. Hindi po kagaya nung sa iba na habang tumatakbo ang machine, hinihigop yung tubig, lahat, hinihigop din yung sabon. May mga ganun pong machine, so hindi po natin maiiwasan. Yun po ang kaiba ng aking machine. So, next question po tayo. So, tapos na tayo doon sa dapat iwasan ba? Para masira, yun lang po, tubig lang po talaga. And yung mga moist, syempre po, safety sa mga insekto. Isa pa po yun. Para hindi po tayo nasisira ng machine. Pero napakadalang po yan, 220 volts kasi yan lahat. Hindi siya mga disposable na piyesa. So, ano ba ang supply ng tubig ang dapat gamitin? Mas the best po dyan kung may pressure kahit kaunti. Kung nawasa or yung di kuryente nyo, di motor, mas maganda po yun, syempre. Pero kung gagamit po kayo ng gravity type, hanggat maaari po, nasa second floor po yung tubig at medyo malaki yung drum. Para at least may pwersa po ng kaunti yung pagtulak ng tubig. Kasi ang mahalaga po dyan, pag bumawas kasi ng tubig, mas mahalaga, dapat natulak yung pressure para makapasok siya sa loob. So, yun po ang kagandahan. Dapat may pressure po. So, pwede po, ang iba nagtatanong, pwede po ba ito sa full service car wash? O kaya hindi gagamitan ng bendo? Pwede po. The best nga po yan sa full service car wash. Kasi halimbawa po, ako may-ari ng car wash, mamomonitor ko po ang pagsasalin dito or nakukonsumo sa storage. Kasi yung iba, halimbawa, may mga boy tayo, may mga car wash boy, hindi natin alam kung gaano kadami magsalin yan o ilang beses yan magsalin, di ba? Kasi di ba ata pagka sa mga stainless, kalahating litro ba? O depende sa inyo, depende sa car wash. So, tapos iilang gamit yon. So, sayang po ang ating sabon. Yun po ang kagandahan yan. Pwede po. Gagamitan mo po lang ng switch yan. Pagkapindot mo ng isang switch, kakain ng sabon sa ilang segundo. So, yun na po uli. Parang nagbendo din kayo. Napakatipid. Pang full service na, pang car wash bendo pa. Yun po ang kagandahan yan. So, doon sa mga extra katanungan, kung mayon man ako hindi na anong pwedeng katanungan, yun po, ang pwede nyo na itanong sa akin. At least, nasagot ko na yung mga tanong nyo via video. So, video guide. Mas mapapadali pong ating usapan. So, paano umorder? Yun po, paano umorder po? Message lang po kayo sa aking FB. Ilalagay po yan sa video description. So, check nyo po. Lagi pong mag-check yung iba. Hindi ata nakakapag-check sa description ng video. So, i-click nyo lang po yung description ng video. Makikita nyo yung contacts ko. Cellphone number, FB, Messenger, and address po. Kasama po doon. So, yan po. Pwede rin pong bumisita anytime. Mode of payment po, GCash or Palawan lang. Yan lang po tinatanggap kong mode of payment. Hindi po tayo nag-ano sa bangko kasi mahirap pong pumila sa bangko, makukonsumo ang oras ko sa halip na nagagawa na ako ng mga orders. Tapos, ang way po ng pagbabayad ay 50% down payment at 50% pag araw na ipapasa ko na sa JNT. So, yung 50% po, 7.5. Papadala po kayo 7.5, ibibili ko po yun ng pyesa o materyales. Ngayon, hindi po natin pinangahawakan yung sinasabi lagi na sure naman ako sa'yo, bibili, hindi po. Talaga pong kailangan nyo mag-down payment. So, ako po ay hindi sa pag-ano, matagal na pong negosyante. Hindi na po natin pinangahawakan ng salita ng tao pagdating sa pera. So, dapat po, hindi naman po sa pag-ano, para sure lang po. Kasi mahirap naman po na bumili na ako ng pyesa, bumili na ako, ginawa ko na, yan. Although alam ko naman mabebenta pa rin. Tapos biglang magbabago yung isip nyo. So, hindi po natin pinangahawakan yung salita lang. So, bago po gumalaw ang inyong order,
kailangan po talaga ng down payment, then o-orderin ko yung mga piyesa. So, 50% po is 7.5. Tapos, pag dinala ko po sa JNT sa araw na yon, kailangan po fully paid kasi naka-VIP po tayo kay JNT. Kumbaga, pinakatulong nila sa akin for my safety. Kailangan, bago nila i-process o ipadala sa truck, yung parcel na pinadala ko, kailangan po ay fully paid. Alam nila. Kumbaga, hihintayin lang din nila ang ang go signal ko na, okay na po yan, fully paid na po, pwede nyo na ipadala. So, hindi po siya ipadadala hanggat hindi ko sinasabi sa kanila na fully paid. Yun po ang kagandahan na ibinigay sa akin na may-ari ng JNT dito sa amin sa Charo. So, napakabait ni Ma'am Arnelli. Shout out sa iyo, sir. Ma'am pala, ma'am. Sorry. So, tapos, ang isa pang option na binigay niya sa akin is ang tanging COD po. Yun po. COD po ay yung shipping fee. Yun lang po ang babayaran nyo pag dumating sa inyo. Shipping fee na lang. Kasi po, fully paid na nga po yung in-order nyo. So, shipping fee po, kadalasan, so bumaba po ngayon ang rates ni JNT, bumaba ngayon. Kasi dati ay 1,040 kadalasan. So, nakakapagpadala ko ngayon, nasa 800 something na lang. Minsan 700, depende sa layo. Pag malapit, 700 na lang. Dati 1,000 ng 1,000 mahigit. So, malaki po yung binaba ngayon ni JNT. Para po dun sa may mga yung trust issues pa rin, hindi po may iwasan, may mga ganun po talaga. Hindi po natin maaalis sa kanila yun. Yan po. Pero pwede nyo pong check ang aking FB kung legit po. Kasi yan po, ay makikita nyo naman sa FB pa lang kung matagal na ba, kung may mga nakapost ba ito na ganito. Pero kung halimbawa po, nag-message sa inyo, ingat din po sa scammer, yung mga nangungupya ng FB, check nyo po kung kailan ito nag-join ng FB. Kasi yung akin po ay napakatagal na. So, parang simula nung nauso pong FB ay kasali na po. So, yan pong ating, ayan, lisensya ko po yan. 10 years valid po yan. Professional driver's license po. Yan. So, yan po tayo. Rene Boy, Darilay, Arellano. Ako po yan. Although sa messenger ko ay Rentyrel Arellano, yun po ay pangalan ng aking anak. So, yun po. Tapos, mayroon din po tayo national ID. Yan. Kung duda pa kayo. Yan. So, yun po. Yun po ang pinakamaganda. Yun po sa mga gusto mag-avail. Message lang po. Message lang. Salamat po doon sa mga nagtitiwala at nagtitiwala po. So yung iba, nakailang orders na. Napakalaking bagay. So pakita ko po sa inyo. Ano dapat pakita ngayon? Yan. So mag-sample po tayo. Although nakikita nyo na naman po yung sample doon sa iba kong videos kung paano siya tumakbo. So, huwag mo kalimutan, buhay dapat ang supply ng hangin, air compressor. Nakasaksak si itong box pong ito ay may supply wire. Yan. Sasaksak nyo po sa bendo. Tapos nakakabit na si storage. Although hindi ko na po ito, yan. Dapat po ito laging buhay. Yan. Yan. Siyempre po yung pagkain ng sabon dapat lagi po yung buhay. Tapos, so yan po yung mga bulb dapat lagi naka-on. Buhay po yan, ibig sabihin. So maghuhulog po tayo sa ating bendo. So 1 minute, may stop lang naman to. Pwede ko ma-stop anytime. So, ang isa pa pong huwag kakalimutan. So dito lang, napataas lang ang aking ano. Yung bukana po ng hose, naka-overhead lagi. Yan. Yung bukana lang naman po. Tapos yung ano nyo na yan, yung dulo, kahit palawit-lawit na yan. Wala pong problema yan. So maghulog po tayo. So, ang iniwasan lang natin ay malagdag ating air compressor. Siyempre po, nagbabibrate yan. Sa ating laundry.
Bulog na tayo. Wala tayong tagahawak ng camera. So, 1 minute. Maghulog tayo. Yun, narinig niyo po yung paghigop ng sabon. Ganun po. Yan. Napakalakas po ng bugan. Layo na abot. Ayun. 1 minute po yan. Na ganyan. Napakadami na po yan. Sobra-sobra na po yung sa motor. Pero wala po katalitan, no? Kasi nga po yung paghigop ng sabon doon sa storage ay katiting lang naman ang hinigop niya. Yun po ang kagandahan niya. Kaya natin ubusin ang oras para makita niyo yung pagtigil. Patapos ng oras. Tapos na. So yan na po. Dati po yan ay natatagalan tumigil. Ngayon po ay hindi na. Kasi nga po may mga upgrade na tayo. Yan, additional parts. Huwag mong kalimutan yan. Nakakabit po yan mismo sa tank. So ayan na po siya. Ganun po kaganda ang foam yan. So hindi ko na lang po inanado sa aking motor at magkakawash pa ako eh. Kalilinis ko lang yan. So ayan po. Sana po ay nasagot ko ang mga possible na katanungan nyo. Then yan lang po yan. Napaka basic po kung tutuusin. So yan po. Ang kagandahan nga po. Naka-safety na ngayon. Nasa box na. Makakaiwas sa pagkabasa. So, message lang po sa aking FB o tawag o pwede pong magsadya dito sa aking lokasyon. Maharlika Highway, Barangay Lalig, Chaong, Quezon Province po. So, nasa probinsya po tayo kaya may kamahalan ng materyales. Pero okay lang po yan. Sulit pa rin naman. So, nalalaman po. Magandang gabi mga ka-car wash, mga ka-bendot, mga ka-DIY. Please like and subscribe and click the bell. Thank you.